away by inspiration. It has been given and it's present. I will obey. Come on. The Bible stands. The earth when the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands. Every test we gave it, for its author is divine. By grace alone I expect to live it, when it prove it, make it mine. Amen. The Bible stands to the hills, may tremble, it will firmly stand. I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Amen. Blessed be the name. First verse now. Sing all praise to Him who reigns above, in majesty supreme, who gave His Son for men to die, that He might men redeem. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name above all shall stand, exalted more and more. At God the Father's on right hand, the angels host adore. Come on! Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Redeemer, Savior, Prince of Men, was ruined by the fall. Thou hast devised salvation then, for thou hast died for all. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Last verse. His name shall be the Counselor, the mighty Prince of Peace. Of all earth's kingdom conqueror, whose reign shall never cease. Amen. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Last song, glory to His name. Wala po tayong ibang pinapupurihan, kundi ang pangalan ng ating Panginoong makapangyarihan na nagligtas sa atin, na nagbigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Amen? Glory to His name. First verse, down at the cross where His Savior died. Come on, sing on. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Well, the ladies, second verse. Sing on. All together in the chorus, glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Third verse, all the men. Oh, precious fountain that saves from sin, I am so glad I have
turning. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Come on. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Last verse. Come to His fountains rich and sweet. God's died for soul at the Savior's feet. Touch Him today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of life. Glory to His name. Amen. Tayo po'y dumako sa ating panalangin. Nayahan ko po si Pastor Eloy sa ating opening prayer. Amen. Oo. Matatapos din tayo maya-maya. Amen. Tayo po yung manalangin. Salamat po aming dakilang Diyos sa pag-iingat mo sa bawat isa ay nakarating kami ng safe. Ganon din ang aming dalangin sa iba pang mga kapatiran na maaring nasa daan. Ihatid mo po dito sa pagtitipon ng ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Sama-sama po naming tanggapin ang lahat ng saganang biyaya at pagpapala na iyong inilaan tonight para po sa aming spiritual na buhay, sa patuloy naming paglago, sa patuloy naming pagkakilala sa iyo, lalo kaming tumibay sa pananampalataya ng ang aming pong mga kahinaan sa iyong biyaya ay pagtagumpayan. Kaya nga po sa mga sandaling ito, pahintulutan mo po Panginoon na kami lumapit sa iyong trono ng biyaya. Kami po ay nagpapakumbaba at humingi po ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, sa pagsalansang, sa pagkakamali, sa pagmamalabis sa iyong biyaya, Panginoon, patawad po. At linisin mo kami sa lahat po ng kalikuan at karumihan na ipong natagpuan. Mga bagay na hindi namin sinasadya, o maaring hindi namin inakala na hindi po nakalugod sa iyo, Panginoon, patawad po. And tonight, kami po, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat sa mga mensahe ng mga awitin na una na naming nadinig, inawit kanina. Bahagi ng aming panambahan at pagpupuri po sa iyo. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pong expression ng praises sa iyong banal na pangalan. Matagpuan mo kami na buong puso namin ginagawa ang lahat ng ito. At ang aming pong dalangin na wala pong ibang mapapurihan at madakila at mataas sa aming kalagitnaan kundi ikaw po lamang. Pagpalain mo at ipagkaloob ang kapangyarihan mula sa Banal na Espiritu para sa mga ngaral tonight. Maihayag ang katotohanan ng iyong mga salita at lalong ma-magnify ang iyong banal na pangalan sa kalagitnaan ng iyong mga anak. Tinubos sa kasalanan, iniligtas tiyak na kapahamakan, binigyan ng buhay na walang hanggan at tiyak na tahanan sa kalangitan. Salamat o dakilang Diyos. Salamat po maging sa kalayaan na kami makapaglingkod po sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iglesyang ito na nagpapatuloy na ginagawa, Panginoon, ang covenant sa iyo, Panginoon, na sa tuwing araw po ng Miyerkules ay nagtitipon, nananambahan maging sa tuwing araw po ng Linggo. O Diyos, ilagay mo po lagi sa puso't isipan ng iyong mga anak ang excitement sa mga araw na ito sapagkat ikaw ang dahilan ng bawat pagtitipong ito, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang aming pong tinatagpo sa lugar na ito. At salamat nga po na nandito ang mga kapatid. Kakaroon po kami ng kalaya makapag-fellowship.
O Diyos, sa bawat bahagi ng gawain ay iyong pangunahan upang ito'y magawa namin ng may kaayusan at higit maging kapurihan, karangalan, kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Ang aming pong pastor at ang kanya pong asawa, kanyang anak at manugang na nasa ibang bansa, ay ingatan mo po mga paghahanda para sa kanilang pag-uwi. Ikaw po magpapala. Ilayo sila sa namuuring kapahamakan, maging karamdaman. Patuloy ang kalakasan, buhay na nagmumula po sa ipagkaloob, hindi lamang sa kanila na nandoon, kundi maging sa kanyang buong sambahayan na nandito sa Pilipinas. At ang bawat pamilya ng Christ Baptist Church, kalingain mo po na iyong mapagpala at makapangyarihang kamay. At ang mga kapatid namin na maaaring nasa barig ng karamdaman sa mga pagkataong ito, amin po silang inaalala at inilalapit sa iyo. Igawad mo po ang iyong mapagpala at makapangyarihang kamay sa kanilang lupang katawan at iparanas ang himala ng kagalingan mula sa iyo. Ang mga kaparaan ng ginagawa, gamot na iniinom, ina-apply, o dakilang Diyos, lahat ng ito'y pagpalain mo upang dumaloy ang kagalingan mula sa iyo. At ang bawat isa, ipong pagpalain lahat ng aming pagsisikap upang maingatan kami, ang aming sarili, ang aming kanya-kanyang pamilya. At habang kami nag-iingat, tulungan mo kami na huwag mapabayaan, Panginoon, ang bawat bahagi ng ministeryo ipinagkatiwala sa iglesia. Ang mga kapatiran po namin na naghahanap buhay, nagtatrabaho o nagninegosyo, kayo po ang magpapala sa kanila. Sapagkat alam po namin ang blessing mula sa iyo, ang promotion mula sa iyo. Wala po kaming ibang pwedeng lapitan at asahan kundi kayo. Lagi po naming hanapin, Panginoon, ang dahilan upang kami ay pagpalain mo at ang aming mga kahilingan na iyong tugunin. Salamat po sa kalayaan kami nakalapit sa iyo. Kiniklaim namin ang tagumpay na iyong magkakaloob sa gawain tonight at ang lahat ng pagpapala at tugon ng aming hiling at dalangin sapagkat ito po'y aming samot-dalangin sa tayong pangalan po lamang ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Remain standing po. Amen. Hello po. Good evening po sa lahat. Basahin po natin ang Book of Obadiah. Natapos na naman natin yung isang chapter na naman. Amen. Isang book. Ngayon po ay nasa Obadiah na tayo. Basahin po natin ang chapter 1, 1 to 21. Ako po sa number 1, then so on. Sabay-sabay po tayo sa verse 21. Ang pangitain ni Obadiah, ganito ang sabi ng Panginoon, dito tungkol sa Edom, kami ay nakarinig ng mga balita na mula sa Panginoon at yung sugo at isang sugo ay sinugo ng mga bansa na nagsasabi, magsibahan kayo at tayo mga tindig laban sa Kanya sa pakikibaka. Narito, ginawa kitang maliit sa mga bansa, ikaw ay lubhang hinamak. Dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso o ikaw na tumatahan sa mga bitak na bato na ang tahanan ay matayog na nagsasabi sa kanyang puso, sinong magbababa sa akin sa lupa? Bagaman ikaw ay pailang lang sa itaas na parang agila, at bagaman ang inyong pugad ay malagay sa gitna ng mga bituin, aking ibababa ka mula roon, sabi ng Panginoon. Verse 5, kung ang mga magnanakaw ay nagsiparaon sa iyo, kung mga mangloloob sa gabi, paano kang nahiwalay? Di baga sila sana'y nangagnakaw hanggang sa sila'y magkaroon ng sapat? Kung mga mamimitas ng ubas ay nagparoon sa iyo, di baga sila sana'y nangagsigawan ng laglag ng ubas? Paano nasiyasat ang mga bagay ni Iso, paano nasumpungan ang kanyang mga kayamanang natago?
lahat ng lalaki sa iyong kaalaman ay dinala ka sa iyong lakad hanggang sa hangganan. Ang mga lalaki na nangasa kapayapaan sa iyo ay dinaya ka at ang naiglaban sa iyo. Silang nagsisikay ng iyong tinapay ay naglagay ng silo sa ilalim mo. Walang pangunawa sa kaniya. Di ko baga lilipulin sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, ang mga pantas na tao sa Edom at papawiin ang unawa ng bundok ng Iso. At ang iyong mga makapangyarihang tao, Temam, ay manglulupaypay palibasay bawat isay, mahihiwalay sa bundok ng Iso sa pamagitan ng patayan. Dahil sa karahasan na ginawa ng iyong kapatid na si Jacob, ay kahihiyan ang tatakip sa iyo at ikaw ay mahihiwalay magpakailanman. Nang araw na ikaw ay tumayo sa kabilang dako, nang araw na din ng mga taga-ibang bayan ang kanyang kayamanan, at nagsipasok ang mga mangingibang bayan sa kanyang mga pintuang bayan, at pagsapalaran ang Jerusalem, ikaw man ay naging gaya ng isa sa kanila. Huwag ka ngang magmasid sa araw ng iyong kapatid sa kaarawan ng kanyang kasakunaan, at huwag mong ikagalak ng anak ni Huda sa kaarawan ng kanilang pagkabuwal, ni magsalita mang may kapalaluan sa kaarawan ng pagkahapis. Huwag kang pumasok sa pinto ng aking bayan sa kaarawan ng kanilang kasakunaan, o huwag mong masdan ang kanilang pagdadalamhati sa kaarawan ng kanilang kasakunaan, o pakialaman man ninyo ang kanilang kayamanan sa kaarawan ng kanilang kasakunaan. At huwag kang tumayo sa mga salubungang daan na hiwalay ang kanya na tumatanan, at huwag mong ibigay ang kanya sa labi sa kaarawan ng kapanglawan. Sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na laban sa lahat ng bansa. Kung ano ang iyong gawin, ay siyang gagawin sa iyo. Ang iyong gawa ay babalik sa iyong sariling ulo. Sapagkat kung paanong kayo'y nagsiinom sa aking banal na bundok, gayon magsisiinom sa palagi ang lahat ng bansa. Oo, sila ay magsisiinom at magsisitunga at magiging wari baga sila ay hindi nangabuhay. Ngunit sa bundok ng Sion ay duron yaong nangatatanan at magiging banal, at ariin ang sambayan ni Jacob na kanyang mga pag-aari. At ang sambayan ni Jacob ay magiging isang apoy, at ang sambayan ni Jose ay isang liyab, at ang sambayan ni Iso ay dayami, at sila'y kanilang susunugin, at sila'y susupukin, at walang malalabi sa sambahayan ni Iso sapagkat sinalita ng Panginoon. At silang sa timugan ay mga ngaari ng bundok ng Iso, at silang mga mababang lupa ay ang mga Pilisteo, at ang kanilang ariin ang parang ng Ephraim, at ang parang ng Samaria ay ariin ng Benjamin at ng Galaad. At ang mga bihag sa bundok, ito ang mga anak ni Israel na nasa mga taga-Kanaan, ay nag-ari ng hanggang sa Serapat, at ang mga bihag ng Jerusalem na nasa Serapat ay mag-aari ng mga bayan ng Timugan. Sabay-sabay po tayo. At ang mga tagapagligtas ay magsisampa sa bundok ng Sion upang hatulan ang bundok ng Iso, at ang kaharian ay magiging sa Panginoon. Amen. Amen. Nakaupo na po tayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Hindi po ako yung magpipreach. Bago po ako umawit, nais ko lang po na mag-share sa inyo ng testimony. Sana maging short siya. Pigilan niyo po ako pag masyado na ako nagiging madaldal. Pero for the first time in a long while, ito yung unang beses na testimony po ako dito sa church. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa panibagong taon na idinagdag niya sa akin kahapon. Ako po ngayon ay 27 years old na. Halata po ba? Sa panibagong taon na binigay niya na puno ng kanyang kabutihan, nagpapasalamat po ako dahil itinawid niya po ako at ang aking pamilya na ligtas. Last year, nung mga panahon na laganap yung nung mga sakit, naalala ko nung 2018, doon ako nag-decide na mag-resign sa aking full-time job para mag-focus sa Bible school. Kasi gusto ko na siyang tapusin. 3rd year na ako noon. So, naisip ko, why not i-commit ko na yung 1 taon sa Panginoon. And after nito, doon ko na gawin yung mga pangarap ko or iniisip ko na plano kong gawin sa career ko. So, ako yung isa sa mga tao na nag-Bible school, hindi dahil may panawagan. May mga ganun kasi akong kaklase eh. Ako wala akong ganun, may panawagan sa mission. Ang iniisip ko lang, nag-Bible school ako kasi gusto ko ng greater na wisdom pa at pagkaalam tungkol sa Panginoon. So, nag-decide ako na hindi mag-take ng full-time job. Marami akong part-time jobs during that time na nagsilbing yun yung nag-provide para sa aking mga pangangailangan. Hindi ako nanghihingi sa magulang ko. Tapos, yun yung mga part-time jobs ko yung naging way ng Panginoon para magkaroon ako ng pamasahe mula sa amin, allowance ko. Ayan. Maraming ginamit yung Panginoon sa buhay ko during that time. Kasi meron akong 4 na trabaho noon, maski isa wala akong in-applyan. Lahat yon Panginoon yung nagbigay sa akin. Na bigla lang may tumawag, ganyan. Kailangan ng ganito, kailangan ng ganito. Kaya, ayun, sobrang pasalamat ko sa Panginoon. At hanggang ngayon, puro part-time jobs pa rin yung meron ako. At biyaya ng Panginoon, halata naman na hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Nung nag-camp ako sa Pagbilao, Quezon, naalala ko si Bishop Porto, Senior. Meron siyang 3 salita na sinabi. Isang tanong siya. Last day na yun ng camp. Sabi niya, magiging ano ka? Magiging ano ka? Nung time na yun, hindi pa naman yun yung panawagan ng Panginoon for other things or for mission. Pero naisip ko, magiging ano ko in the future. Pinag-isipan ko yung mga iniisip kong pangarap na gagawin ko after Bible school. At parang na-realize ko yung pangarap ko na, syempre, physical therapist ako by profession. Inisip ko na pag nag-abroad ako, syempre mas maraming pera doon. Pero naisip ko, yung ambition na yon, parang hindi naman ako ganun magiging kasaya in the long run. Parang naabliga lang ako, kailangan ko lang siya talagang gawin kasi para ma-sustain yung mga pangangailangan. Marami pa ako mga iniisip na mga ambitions that time. At nung pinagnilay-nilayan ko yung 3 words na yon, magiging ano ka, doon ko sa camp na yon isinuko sa Panginoon yung mga ambitions ko. At sinabi ko sa Panginoon, kasi after ko ng Bible school, parang naisip ko, tapusin ko lang to, tapos gawin ko na yung gusto ko. Parang ganon. So, noong 2018, sinurrender ko sa Panginoon na kayo na yung bahala kung anong gagawin ko pagtapos ko ng Bible school. So, nagpatuloy ako sa pag-aaral. Come February 2019, nagre-review kami for oral comprehensive exam ng Bible school. Isang Wednesday yon,
'Di ba ang pasok kasi sa Bible school, Monday, Tuesday, Wednesday. May isang Wednesday na nagdadalawang isip ako kung mag-a-attend ako ng prayer meeting o hindi. Kasi iniisip ko, pagkatapos kong mag-review, nandun ako sa toddlers noon. Sabi ko, parang pagod na ako. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang matulog. Kasi kaninang umaga pa ako nandito eh. Kaninang umaga pa yung klase namin. Gusto ko na, magpapahinga na ako. Pero biyaya ng Panginoon, hindi niya ako pinayagan na umuwi. Kasi kailangan ko palang mapakinggan yung preaching nung gabi na yon. Merong guest speaker noon, si Pastor Mackenzie or Mokendi. Natandaan ko yung preaching niya, sabi niya, Jesus is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Ang buhay natin, may Alpha and Omega din, may beginning and end. Ano yung ginagawa mo sa gitna? Ano yung ginagawa mo bago matapos yung buhay mo? Iginugol mo ba yung buhay mo para sa sarili mong pangarap o para sa kaluwalhatian ng Panginoon? And then, next Wednesday, meron na namang speaker. Si Pastor Don Altura, missionary from India. Doon nabuksan ng Panginoon yung mata ko sa pangangailangan ng foreign mission. Pero, syempre, yung 2 consecutive Wednesdays na yun lamang ay naging confirmation sa akin na yung nais ng Panginoon na igugol ko sa buhay ko ay yung sa kanyang gawain. Hindi siya parang magic na sa mga conferences kasi po ganun, di ba? Mag-a-attend ka ng conference. Sobrang dami kong na-attendan na conferences. Pero hindi ako yung tipong mag-forward doon para magsuko ng buhay. Nagpe-pray ako, may mga isinusuko ako na mga commitments, ganyan. Pero yun talagang isuko yung buhay ko sa Panginoon na may posibilidad na mag-mission ako. Nangyari siya. Nangyari yung confirmation na yon within 2 consecutive Wednesdays. So gusto ko pong maging encouragement sa inyo ngayong gabi na kung naririto ka or kung nakikinig ka ng live stream, hindi natin kailangan ng malakihang conference para tawagin ng Panginoon. Kasi yung Wednesday, hindi siya less important than Sunday or conferences. Because we are praising and we are worshiping the same God on Wednesday and Sunday. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon that because of the ministry, naibalik sa akin yung pagko-commit ng Wednesdays. Kaya gusto ko po na maging encouragement sa inyo that kung nandito ka ngayon, nag-effort ka na magbiyahe or nag-effort ka to set aside the time to watch the live stream, it is not in vain dahil marami kang makukuha dyan. At kapag hindi mo siya ginawa or hindi mo pinahalagahan, maaring may ma-missed out ka. So yung confirmation na yun lamang ay parang go signal ng Panginoon na doon mo ibuhos yung buhay mo. Pero, syempre, throughout the time na nakikinig ako kay Pastor Convy dito sa mga preachers natin sa harap, alam ko na whenever na merong sa mga altar call na nagtatanong kung willing ka ba, God is impressing in my heart na doon ka magiging masaya at doon ka masasatisfy. Pero syempre, dati kasi, medyo in denial pa. Parang ayaw man tanggapin. Syempre, alam ko yung magiging buhay ko eh. kapag yun yung pinili ko. Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng go signal. At ang iniisip ko talaga noon, hindi naman necessarily na kailangan yung mapapangasawa ko magpapastor. Ang kailangan kong kapartner sa buhay ko, yung may parehong puso na committed sa gawain. Regardless kung full-time worker siya,
kung magpapastor man siya or missionary. Yun lang yung pinagpipray ko sa Panginoon. Kasi naniniwala ako that anywhere God would place me, it is my mission field. Kahit dito lang ako sa Muntinlupa, sa ibang probinsya, that is my mission field. Hindi kailangan mag-isip ng grand na yung mission field mo, kailangan mo pang lumipad ng kung saan-saan. Kung saan tayo nilagay ng Panginoon, yun yung mission field natin as Christians. So this year, nag-iisip ako dahil last year, sobrang dami kong nawala na trabaho dahil nga bawal lumabas. So yung mga racket ko, nabawasan. Iniisip ko, medyo na-frustrate ako kasi syempre, in terms of finances, medyo mahirap. Pero yung mga naiisip ko na gawin, yung mga desire ng puso ko na gawin, hindi siya nag-yield ng malaking pera. Yung mga goals ko na gusto ko sanang maabot para sa Panginoon, hindi ako kikita talaga ng maraming pera doon. But I am very happy kapag ginagawa ko yun. Iba yung joy and fulfillment whenever I wake in the morning at hindi ako nagmamadali papunta ng work. Kasi I have all the time in the world para mag-devotion. Sobrang masaya ako to read all the resources, to read yung mga doctrines. Doon ako talaga doon ako na-excite. I am at my happiest whenever I share the gospel, whenever I speak the word of God, and whenever na meron akong namiministeryuhan na nakapatiran or mga believers, mga unbelievers. So, doon ako sobrang masaya. Alam ko bawat isa sa atin, iba-iba tayo ng panawagan, but masaya ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng ganong desire. At sabi nga, diba sa Psalm 37:4, "Delight thyself also in the Lord, and He shall give me the desires of thine heart." Yung desire ng puso ko na to, hindi to magically bigla na lang ganito. Nangyari siya, yung ganitong desire, because sa biyaya ng Panginoon, nag-aral tayo ng Kanyang salita, we delighted in His Word. And so, etong kakantahin ko po this evening, ito yung parang mantra ko since last year, na whenever I get out of focus, dito ako bumabalik. At ito yung lagi kong palaging iniisip at kinakanta sa Panginoon kapag nagfe-fellowship kaming dalawa during my prayer time and devotion time. So, yeah, and I'd rather have Jesus. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful
rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. His fairer than lilies of fairest bloom, His sweeter than honey, than out of the comb. His all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let Him lead than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Amen? Aanhin mo yung maraming bagay pero nagbibigay naman ng kalungkutan sa iyo. Salamat, mayroon tayong Christian na nagbigay ng kapayapaan sa ating lahat. Amen? At mas gusto nating tayo po, ang buhay natin ay igugol natin dapat sa kalooban ng Panginoon. Dahil sa Kanya, nandun yung kasiyahan, kapayapaan, lahat ng pagpapala, sabi ng Biblia, susunod po yan kapag tayo po nagpapasakop at gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Amen? At ngayong gabi po ay hindi po bago sa atin ang mga ngaral na tatayo sa likod ng pulpitong ito. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang buhay na ipinapagamit. Hindi po siya perfect. Tulad ko rin po, maraming mga pagkukulang. Pero sa biyaya ng Panginoon, ang kanya pong panalangin, saan man siya dalhin ng Panginoon, handa po siyang magpagamit sa kalooban ng Panginoon. At ano pong ating dapat gawin? Magalak tayo, ipanalangin natin, at tayo po lahat ay suportahan natin kung ano man ang panawagan ng Panginoon sa mga kapatid po natin na naroon yung kanilang sigla sa paglilingkod. Maging kalakasan tayo sa bawat isa. At lalo na po, mayroon tayong kapatid na ngayon ay siya po ay namatayan ng kapatid, Sister Raquel po. Nung isang araw Lunes, ako po ay kanyang tinawagan, mga bandang alas 12 po ako ay pumunta, mga 12:30 sa kanilang bahay dahil na naghihingalo nga po yung kanyang kapatid. So sa hindi natin inasahan, 12:30 ng gabi ako po ay kanyang tinext na ang kanyang kapatid po ay nasa Panginoon na. Pero isang pinagpapasalamat natin sa Panginoon, bago ang kanyang kapatid bawian ng buhay, na naroon yung kanyang mga kapatid at ang asawa at ang kanyang anak ay nakapakinig ng salita ng Diyos at sila po ay tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at kanilang tagapagligtas. Kaya bahala na po ang Panginoon at ang Diyos naman po ang nagliligtas, hindi po tayo. Kaya salamat sa Panginoon sa pagkakataon. Amen po. Kaya hindi sayang ang oras, pagkakataon na binibigay natin sa Panginoon para yung
time natin ay ibigay at paggamit natin sa kalooban ng Panginoon. No ho? Maging willing lang po tayo magpagamit. Ang Diyos, handa niya tayong gamitin at higit na tayo gagamitin niya pa. No? Tawagan po natin ang ating mga ngaral ngayong gabi, Brother Ulysses Moreno. No? Amen, amen. Tayo po'y magsitayong lahat. Magandang gabi po sa bawat isa. Ang buong iglesia po ay nakikiramay sa inyo, Sister Raquel. Kami pong lahat ay nakikiramay. At sa gabi pong ito ay umpisahan po natin kasi di ba ito yung first Wednesday, no? Kung hindi ako nagkakamali. First Wednesday ng 2021. So hilingin ko po na upo muna po kayo. Tayo po ay mag-pray. Kung meron po kayong mga kahilingan sarili, tayo po ay manalangin. Kasi yun naman po yung gawain ng Wednesday eh. Yun tayo po ay manalangin. So, hindi dahil sa first Wednesday, kundi kailangan nating manalangin. Panalangin niyo po ako na maging blessing po ang mensahe ng Panginoon sa atin. At kung ano man po yung mga kahilingan nyo, pag-pray nyo po. No? At higit sa lahat, pag-pray po natin ang ating iglesia. Manalangin po tayo, tapos tatapusin po rin po sa panalangin. Siguro mga 2 minutes, no? Pwede na. Sige po, tayo po yung manalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Dumudulog. Dahil kung wala po kayo, wala rin po kami. Maraming salamat po dahil kayo ang Diyos na kung saan nagligtas po sa amin. Mula sa kadiliman ng aming buhay, inahon niyo po kami at dinala sa kaliwanagan. Ano man pong kahilingan ng bawat isa po, Panginoon, alam kong alam niyo po yan. Kung ikabubuti po ng bawat isa po sa amin, ipagkaloob niyo. Kung ito naman po ay hindi kabubuti para sa amin, huwag na po.
Ang inyong kalooban lang po, Panginoon, ang siya pong pumanguna sa amin sa araw-araw ng aming buhay. At sa gabing ito, patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang. Tulungan niyo po ako. Wala po akong magagawa. Wala po kayo. Sa pangalan po ng Panginoong Sus. Amen. Tayo po tumayo. Buksan po natin sa John chapter 1. At ito po ay basahin po natin ng siguro mas maganda basahin po natin ng alam niyo po itong verse na to, hindi po ito iba na sa inyo. Alam kong alam niyo po lahat ito. But minsan, hindi po natin ito napapansin. Basahin po natin 3 beses at pagpalain po ang bawat isa sa atin ng Panginoon. Sa wikang English po, ganito ang sabi, John 1:12, "But as many as receive Him, to them give it the power to become the sons of God, even to them that believe on His name." But as many as receive Him, to them give it the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. But as many as receive Him, to them give it the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Very familiar po, ano? Pero alam niyo po, dito po na-remind, upo na po tayo, salamat po sa inyo. Dito po na-remind ako sa maraming bagay. Una, nakita ko po kung nasaan po ako dati. Hindi naman po ligid sa atin siguro lahat, no? Yung John 8:44. Masakit. Nung ito po yung nabasa ko na ako'y anak ng dyablo, masakit po. Yun tayo lahat di ba po? Yun tayo lahat. Pero yung pinakadakilang regalo, pinakadakila, yun tayo'y gawin anak ng Diyos. Ano pa po, ano pang hahanapin natin kung tayo po'y anak na ng Diyos? Simple. Kalooban niya po. Hindi po tayo perfect. Anak po tayo ng Diyos, ang hahanapin po natin, yung tayo po'y maging matuwid sa Kanya. Anak po tayo ng Diyos, maging sa pagsasalita natin, magiging maingat po tayo. Minsan ginagamit lang po natin to sa soul winning. Tama po ba? Minsan ito yung binibigay natin na assurance doon sa mga nasisiran natin na, anak ka na ng Diyos. Pero hindi natin minsan parang ginagamit lang natin itong verse na ito na para bang hindi natin nauunawaan. Tama po ba? Kasi naging very familiar na po tayo sa verse na to. Pero hindi po natin nakikita kung gaano po kahalaga ang sinasabi ng verse na ito. Na tayo po ay naging anak ng Diyos. By the way, magandang gabi po, Pastor Ray, sa pastor ng Marinduque. Bago ko po ibigay ang mensahe natin sa gabing ito, marami pong bagay kasi ang na-recall sa akin dito sa verse na ito. Yung aking kalungkutan, nawala. Malulungkot ka ba, anak ka ng Diyos? Di ba? Malulungkot ka ba, anak ka ng Diyos? Hindi ko sinasabing hindi tayo haharap sa mga problema. Kasama natin yun. Pero bukod sa anak tayo ng Diyos, napakaraming promises ng Panginoon sa atin.
Mahirap ka dito, huwag kang malungkot. Meron kang mansyon. Tama po ba? Doon po sa mga nanonood po sa live streaming, hindi po ito sa mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Ang sabi po dito, but as many as receive Him, sino po yung Him? Si Christ po yun. But as many as receive Him, to them give the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Alam niyo po, kailangan mong magsisi ng kasalanan. Dahil ang sabi po, doon po sa mga hindi po sigurado ng langit at hindi doon sa mga hindi nakakatiyak na ikaw anak ng Diyos, meron kang dapat gawin. Doon po sa mga nanonood sa live streaming. Ang sabi po sa Biblia, ang lahat ay nangagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang nakaabot. Ano man po ang gawin natin, hindi po tayo maliligtas ng ating reliyon. Binulag po tayo ng relihiyon ng sanlibutan na ito. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil itong January, siguro merong pamilyar sa inyo na nagaganap na milyon-milyong tao. Milyong-milyong tao ang pumupunta, nagpapakahirap. Yung iba nasasaktan, may namamatay pa nga eh. Pero alam niyo kung anong pinagpapasalamat ko sa Panginoon? Hindi siya matutuloy. Hindi siya matutuloy. I thank God for that. I thank God sa COVID. Dahil isa po sa tiyahin ko ang panata, nagpapanata sa itim ng Nazareno. Siya po ay may tumor. Matagal na. At lagi ko siyang sinisiran. Lagi ko siyang pinadadalahan ng salita ng Panginoon. Hindi kayo natutuwa doon. Purihin ang Panginoon. Pinigil niya. Kasi ayaw niya nun. At isa pong sabi ng Panginoon, ang lahat ay nangagkasala at hindi nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. At may kabayaran po ang kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dalawang uri ng kamatayan. Ang nakakalungkot ay eternal death. Hindi mo na kayang bawiin yun pag namatay ka na. Kaya hanggang buhay pa kayo doon sa mga nanonood, tanggapin niyo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas niyo para maging anak kayo ng Panginoon. Magsisi kayo, umamin kayo na kayo ay makasalanan. Sampalatayaan niyo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Magiging anak ka ng Panginoon. At kapag anak ka, hindi ka na taga rito sa lupa. Mayroong langit na nag-aantay. Salamat po, Pastor, sa pagkakataon. Ako po ay nasabihan din ni Brother Daniel na, Brad, pwede ka bang mag-preach? Alam niyo, pagka ako po ay nasabihan mag-preach, hindi po ako talaga makatanggi. Panalangin po natin ang mga gawain. May gawain pong nabuksan sa, actually hindi naman nabuksan, parang naging extension ng San Carlos, Pangasinan sa Malasiki, Fayar. At maganda po ang nangyari doon. Manalangin tayo sa Panginoon. Hindi naman natin tinatanggi ng mga bawat isa sa atin. Pag-aamit na tayo sa Panginoon. Salamat kay Sister Bernice sa kanyang patotoo. Blessing. Ngayon po ay punta tayo sa topic ko.
the power and the purpose given to Christian by God. Alam niyo po, nung tayo na save, naging anak tayo ng Diyos, may purpose po ang Panginoon sa atin. Hanggat hindi pa po tayo tapos, hanggat hindi pa po tayo nakakauwi ng langit, may purpose po ang Panginoon sa atin. Mawala ka man, kung tunay kang anak ng Diyos, ibabalik ka niya. Umatin kami nila Pastor Eloy sa Tansa kagabi. At napakalaking blessing sa akin. Salamat Pastor Eloy kasi hindi ko po alam na kayo po ay mag-i-invite ng ganong gawain. Actually, yung gawain po na yun, ako'y nakaka-attend na rin nung araw pa sa Baguio. At doon lang ginawa po sa Tansa. Isang bagay po ang pumukaw sa aking puso kagabi. Alam ng Panginoon paano niya tayo titreat kahit nandun tayo sa kasalanan. Alam ng Panginoon kung paano tayo niya ititreat bilang anak niya. Ganun po ang Panginoon natin. Pagkabuti-buti po niya, sobra. Dito po sa binasa natin, the power to become the sons of God, John 1:12. Ito po yung una, we inherit the name of God. Purihin po ang Panginoon. Hindi po tayo kakarapat dapat, pero, dapat maging proud tayo eh. Kung si Bill Gates ang umampon sa inyo, ano kayang pakiramdam nyo? Kung si Henry Sikaya, pero masigit po ang Panginoon natin. Walang pinakang hihigit sa pag-ampon ng Diyos sa ating buhay. Doon po sa hindi nakakakilala sa akin ng gusto, kung makikilala niyo po ako, magugulat po kayo. Opo, magugulat po kayo. Pero hindi po akong topic dito. Ang Panginoon po natin. Pangalawa po, we inherit the home of God in heaven. Alam niyo po yung heaven, napakasarap. Minsan, tayong mga Kristiyano, nakakalimot eh. Kaya minsan, makikita mo yung Kristiyano para walang saya. Dumanas din po ako ng pera pero hindi po ako masaya. Need lang po natin yun. Pero hindi po yun yung kaligayahan natin. Ang kaligayahan po natin ay makita ang kalooban ng Panginoon. Lumalim tayo sa pananampalataya. Hindi na tayo pabata, sabi nga eh. Kung sinasabi tayo nagmamature, dapat magmature tayo sa salita ng Panginoon. Ito po yung heaven. Heaven is the home of the saints. Tayo po yon. Hindi po tayo taga rito. Passing through lang po tayo lahat dito. Nakikiraan lang po tayo dito. And then, heaven is the home of saints. Heaven is the living hope of the believers. May mga verse po ito, bigay ko po sa inyo. Heaven is our Father, heaven is the home of saints. 1 Thessalonians 4:13-17.
Una, balik po tayo, no? Heaven is our Father, home of many mansion. Alam niyo po yan, sa John, no? Heaven is the home of saints, 1 Thessalonians 4:13-17. Heaven is the living hope of the believers, Titus 2:13. Heaven is the safe place of the believers. Dito hindi natin masabing safe tayo eh. No? May mga bagay na pwedeng mangyari na hindi natin alam. And then, heaven is a place of no hunger. Alam niyo po, minsan napapanood ko po yung ako'y nadudurog ang puso ko pag nakikita ko yung mga malnourished na bata na pinakikita sa ibang bansa. Ano po, no? Parang, lalo yung dumadanas ng talagang sobra, yung iniinom nila halos putik na tubig. Sa Africa ba yun? No? Sana magpadala ang Panginoon ng lingkod niya doon. No? Panalangin natin yun. The Revelation yun, 7:16 and 22, verse 2. Heaven is a place of rest. Dito maraming stress. Pag wala kang trabaho, stress. Wala kang pera, stress. Wala kang makain, stress. Aawayin ka pa ng asawa mo, lalo ka nang na-stress. Minsan ganun no? Reality na ng buhay yon. But I thank God to my wife. Jeng, salamat sa'yo. Maraming bagay, no? Pero, ang kabutihan ng Panginoon, sobra. Hindi ko na bibigay kasi masyadong marami. Baka hindi tayo matapos, no? Balik po tayo dun sa aking ito po, we inherit the house of God in heaven. Pangatlo po, we inherit the plan of God. Ano yung plano ng Diyos? Minsan, ang akala natin, ang plano ng Diyos, yung tayo magkaroon ng trabaho. Tama naman. Okay yun. Walang problema yun eh. Kung lalo ko siya kakalalahati ng Panginoon yung trabaho mo. Pero alam niyo po kung anong yung pinaka-importante na plano ng Diyos sa atin, alam niyo kung ano po? Yung tayo po'y mag-soul winning. Save men. Save men. May ano ko po dyan yung sa Luke chapter 23, verse 42 and 43. Ito po in example na ng Panginoon, na mismo ang Panginoon natin, bago siya balagutan ng hininga sa krus ng Kalbaryo, nagligtas pa siya. Tama po ba? Bago matapos ang hininga ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, nagligtas po siya. At pinamamalian ng mga ibang nagtuturo. Maliwanag po ang Biblia. Hindi po sinungaling ang Diyos. Pag sinabi niyang dadalahin ka niya sa kanyang paraiso, dadalahin ka niya sa kanyang paraiso. Yan po ang katotohanan. Pag sinabi niyang uuwi tayo sa langit, uuwi tayo sa langit. Pag sinabi niyang siya'y babalik, siya'y babalik. Yun po ang katotohanan ng Diyos natin. Hindi po sinungaling ang ating Panginoon. Ang nangako niyan ay Diyos natin, hindi tayong mga tao.
Paggamit na po tayo sa Panginoon. Baka meron po tayo mga kapitbahay. Ako po, naalala ko lang po, hindi po ako marunong pa mag-save. Hindi ko po ito malilimutan tong pangyayari na to sa akin pong pagkakristyano. Nasave po ako 1989. Parang mas malaki, mas yung regret ko napakasobra eh. Kasi mas napakarami kong sinayang na buhay ko. Kaysa sa paglilingkod ko. But anyway, ang Diyos po ay mabuti. Hindi po ako marunong mag-share ng Biblia. Wala po akong alam na verse pa. A month ago lang siguro ako naligtas. Kada may makakasalubong ako, pag ako namatay, pupunta ako ng langit. Paano? Sabi niya, paano? Hindi po ako marunong magpaliwanag. Sumama kayo sa akin sa simbahan namin. At merong isang family, Cruz family. Kilala po nila akong makulit. Bata pa ako noon eh. At meron siyang isang anak, si Bernie. At yung kanilang kantin ay may sa palengke, merong isang stagnant water. Wala pong dumadaloy na tubig na barado. May mga palibasa kantin, may mga sibo-sibo tsaka plastic at mabaho na po. Maloko rin yun. Sabi niya, sige nga kung ligtas ka dukutin mo nga yan. Palibasa, hindi ako marunong, dinukot ko. Mapatunayan ko lang na ako'y ligtas. But I thank God, buong pamilya nila hanggang ngayon nagpapatuloy sa Panginoon. Madali siyang kumuha ng sabon. Siya rin nagbigay ng sabon sa akin. Sabi ko sa linggo, susunduin ko kayo. At yung bahay nila, may 3 mahabang iskinita yun na street sa Manuela Subdivision. Diyan din, sa Las Piñas. Ilang beses na po ako nakapunta sa bahay nila, pero yung time na susunduin ko sila, akalain mo magkaligaw-ligaw ako. Pangatlong street, pasakay na sila sa kotse nila. Sisimba na sa Katoliko. Ang sabi ko, wala nang sisimba sa Katoliko sa inyo, doon tayo sa simbahan namin. At Bible study ko na yun. Biyaya po ng Panginoon, binigyan ako ng biyaya ng Panginoon. Alam niyo, biyaya ng Panginoon sa akin sobra. Hanggang sabi ko sa kanya, gusto mong yumaman? Huwag mong tipirin ang Panginoon. Huwag niyong tipirin ang Panginoon. Alam niyo ngayon, milyonaryo na siya. Siya po ay nagba-buy and sell ng mga kotse. Wala na po siyang unit na bulok. Lahat ng unit niya, halos brand new. Nakapagpatayo ng halagang 7 million na bahay. Nakabili ng lote, 7 million. Ando ng pwesto ngayon sa Imus, 3 palapag. Ibaba, displayan niya ng mga kotse niya. Salamat sa Panginoon. Ginamit ako sa buhay nila. Paggamit lang po tayo. Ang Panginoon po ay nag-example na sa atin. Bago siya malagutan ng hininga, nagligtas po siya ng kaluluwa.
And then, pangalawa po, the power of go in the name of God. The power to become the sons of God. Doon na po tayo sa 2. The power to go in the name of God. Great Commission authority. Alam po natin to, no? Matthew 28:18. No? Power to witness. Hindi po tayo. Hindi tayo. Wala tayong kapangyarihan para magligtas ng mga kaluluwa. But nung tayo'y gawin ng Diyos bilang anak niya, meron tayong power. At ang power na hindi nagmumula sa atin, sa banal na Espiritu, na nag-uudyok sa atin na tayo, turuan natin yung taong yun. Ganun po yun eh. No? Power to witness. And then pangalawa po, power to make disciple. Salamat po sa iglesyang ito. Pastor Conway, salamat po. May gawain po ng feeding. Salamat sa gawain. Hindi po biro ang lumabas ka ng lumabas ng madaling araw, lalo na nung may COVID. No? Ba't ako po'y naniniwala na yung COVID na yan, walang magagawa po yan sa Panginoon. Wala pong magagawa yan sa Panginoon. Hindi pa ba natin nakikita yung protection ng Panginoon sa atin? For how many months? Hindi tayo. Walang nagkaano sa atin na COVID. Kasi yun yung protection ng Panginoon sa atin eh. Diba? At patuloy po tayong maglingkod. Panalangin po natin yung uling mga gawain para po tayo ay pagpalain lalo ng Panginoon. And then, pangatlo po, power to establish the churches. Yan po ang gawain ng iglesia. Yan po ang gawain ng ating simbahan. Ngayon po, may pinakikita ang Panginoon sa ating mga lugar. Sa Marinduque, mayroong isang walang pastor. Sa Pangasinan, pwedeng makapagbukas ng gawain. Manalangin po tayo doon sa mga kalalakihan. Masarap po maglingkod sa Panginoon. Sobrang sarap. Ito, pangatlo po, the power of the Holy Spirit. Ito na. Ito na yun eh, kailangan natin. Ang prayer ko po ngayon, alam nyo kung ano, lagi kong prayer, Panginoon, ayoko nang pong mawala sa inyo. Panginoon, masunod po ang kalooban nyo, huwag ang kalooban ko. Ibaba nyo po ako lagi. Yan po yung prayer ko lagi ngayon. The power of the Holy Spirit, He enable us to share the gospel. Alam niyo po, hindi naman natin, sino ba dito yung nagsishare ng gospel na hindi niya pa nakikilala ang Panginoon at hindi pa siya nagiging anak ng Diyos? Wala, di ba? Magmula nung tayo'y naging anak ng Diyos, nag-indwell ang Holy Spirit sa atin. At hindi lang siya nag-indwell, sinild pa niya tayo. Sino pa makakaagaw sa atin? Wala na. Sumunod na lang po tayo. Hindi po natin kasi na minsan naunawaan yung verse, minsan naging familiar na lang.
Sa dami ng alam nating verse, sa tagal na natin naging Kristiyano, hindi na to naging, parang naging ano na lang tong John 1:12. Pero kung titignan nyo po, ang daming biyaya po nitong verse na to. Sobra. Ganun po makapangyarihan ng salita ng Diyos. Sobra. Nagbabago ng buhay ng tao. Nagliligtas ng buhay ng tao. And then, He empowers the gospel we share. Pag ang Holy Spirit nanguna sa iyo, hindi pwedeng hindi a-accept ang sesyaran mo. Kaya kung tayo po nagsishare, umaksep po yung tao. Ito po yung kasiyahan natin eh. No? Sino dito yung nakapag-share ka tapos umaksep yung sinira mo eh, malungkot ka, meron? Lahat tayong masaya, di ba? Ang prayer nga natin, yung mga kamag-anak natin maligtas eh. Ano sabi ng Panginoon? Manampalataya ka lang at ang buong sambahayan mo maliligtas. Maging sa bigit ng kamatayan yan, ililigtas ng Panginoon yan. Manampalataya lang po tayo. And then, pangatlo po, yung huli. He enlightened the people who hears the gospel. Maraming salamat sa Panginoon. Na yung magandang balita niya nakarating po sa atin. No? Masaya po ba kayo na kayo po'y anak ng Diyos? Saya po kayo. Nanay Batario, patuloy lang po kayo. Malaki pong encouragement po kayo sa amin, mga kabataan. Sa mag-asawa po ni Tatay Quinto, patuloy lang po kayo. Malaking encourage po kayo sa amin. Tatay Villadulil, patuloy lang po din kayo. Tatay Roger. Alam niyo po, pag ako po nakakita ng mga matatanda sa iglesia, tutuwa po ako. Tutuwa po ako. Pastor Sherwin, bago ako magtapos, nais ko lang po kayong pasalamatan. Maraming salamat dahil hindi mo ako tinigilan sa panalangin. Maging sa asawa ko. Salamat, di mo ako tinigilan sa panalangin. Bilang pagtatapos po, meron po ako isang magandang talata na iiwan sa inyo. Pakiano na lang po sa screen natin sa 2 Chronicles chapter 20. Verse 15 po. Pakiano na lang sa Tagalog. Ganito po sabi, no? At kanyang sinabi, wait lang ha, teka. Tama. At kanyang sinabi, hindigin ninyo buong Huda ang inyong mga taga-Jerusalem. At ikaw na Haring Josaphat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong matakot o manglupaypay man dahil sa malaking karamihang ito sapagkat ang pakikipagbaka ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Minsan kasi parang kinakaya-kaya na lang natin yung takbo ng buhay natin. Hindi natin inaasa sa Diyos. Tandaan po natin, ang laban po dito sa mundo, hindi po natin laban.
laban po ng dakilang tagapagligtas natin. Sana naging blessing po sa inyo. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong banal na salita. Tunay na kayo po ang aming Diyos na magpuprotekta sa amin. Kayo ang aming Diyos na aasahan namin sa lahat ng part ng buhay namin. Salamat hindi nyo tinignan kung ano ang katatayuan namin sa aming mga buhay para kami ay inyong gamitin. Dalangin ko lang po, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin lahat. At ang iglesyang ito, Panginoon, na inyo pong itinalag, patuloy niyo pong pagpalain. Lahat po ng inyong mga anak sa iglesyang ito, pagpalain niyo po, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na siya pong aming Diyos na nagbigay ng lahat. Kung ang inyong anak ay pinagkaloob niyo sa amin, walang bagay na hindi niyo pa ipagpapaloob sa amin. Lahat ay pagkakaloob ninyo. Salamat po sa mayamang biyaya ninyo, Panginoon, na hindi kayang arukin ng aming mga isip at puso. Maging sa mga kasalanan na nangyayari sa amin, ang inyong dakilang pagmamahal ang nagtatabon sa lahat ng aming mga pagkakamali at pagkukulang sa inyo. Multitude of sin, gino-cover ninyo ng inyong pagmamahal. Kaya maraming salamat po sa inyo. Patawarin po ang bawat isa, pagpalain ang inyong pong mga gawain. Sa lahat po ng mga pastor na inyong mga lingkod, bigyan niyo po sila ng saya, sigla, at nawa makita nila ang kanilang paglilingkod ay hindi sayang. Kaya tulungan niyo po ang bawat mga pastor. Maraming salamat po. Ingatan po ang bawat isa sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. All the people says, Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat, Brother Ulysses, sa binahagi mong paalala muli sa gabing ito na tayo po ay mga mapapalad dahil tayo pong lahat ay binigyan ng kapangyarihan o karapatan, authority na nagmumula sa Diyos bilang kanyang anak. Amen? At parang malungkot kayo na naging anak kayo ng Diyos. Masaya po ba tayo bilang mga anak ng Diyos? Amen. No, abang tayo po ay tumatagal, lalong dapat tayo ay nagiging masigla sa paglilingkod, no? At tayo ay nagiging encouragement sa gawain ng Panginoon, no? Kaya salamat sa paalala dahil ito po ay isang patunay na ang pagiging anak ng Diyos ay hindi basta-basta. No, mayroong kaparaanan ng Panginoon para paano tayo magiging anak. Kaya hindi ibig sabihin lahat ng tao, magmulang tayo ay ipinanganak, ay anak na ng Diyos. May paraan po ang Diyos na gusto niyang maunawaan po natin. But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. We need to believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Amen? Thank you po, mga kapatid. At kung ikaw ngayon nanonood sa live streaming, gusto mong maunawaan paano maging anak ng Diyos, sabi ng Biblia, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him up from the dead, thou shalt be saved. No? Ito'y pagkakataon para sabihin mo sa Panginoon, manumbalik ka sa Panginoon, pagsisihan mo yung mga kasalanan, at sa pamamagitan
ng iyong pagpapakumbaba at buong pusong pananampalataya na tanging si Jesus ang daan at ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan, at mananampalataya ka sa Kanya, tatanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ngayon, sabi ng Biblia, now is the time na ikaw ay Kanyang gagawing anak ng Diyos, tatanggapin mo ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. At ngayong gabi po, salamat sa bawat isa na nandito ngayon, at purihin ang Panginoon dahil ang salita ng Diyos ay buhay at patuloy na ito po ay nagbabago ng buhay sa mga taong nagnanais sumunod sa kalooban ng Panginoon. At tayo po dumako sa panalangin sa atin pong offeratory prayer. Tawagan po natin si Brother Randy ngayong gabi sa ating offering prayer. Tayo po ay tumayo at manalangin. Dakilang Diyos, amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito na binigay mo po sa amin ang pagkakataon na magtipon kami po na mga anak mo Panginoon upang ikaw po ay aming sambahin, ikaw po ay aming papurihan sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa presensya po ng bawat isa. Gayon din po sa presensya po ninyo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil sa mga tao po, sa mga kalalakihan po na ginagamit mo patuloy upang magayag po ng iyong salita, Panginoon. Salamat po sa aming kapatid, si Brother Ulysses, Panginoon, na sa kanyang buhay na patuloy po na nagpapagamit po upang maging pagpapala dito po sa Christ Baptist Church, Panginoon, gayon din po sa labas po. Patuloy po siyang gamitin kanyang buhay at gamitin po na daluyan po ng iyong pagpapala maging ng inyong Ebanghelyo, Panginoon, upang maabot, Panginoon, ang mga tao po na wala pa po sa inyo, Panginoon. Mabaginan po ng Ebanghelyo, Panginoon. Patuloy po na pagpalain mo po siya, Panginoon, ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang desires po ng kanyang puso na magpagamit po sa iyong gawain, Panginoon. Patuloy po na pagpalain niyo po ito, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, sa bawat isa na nandito. Salamat po, Panginoon, dahil kami po ay malaya at may kakayanan at kalakasan, Panginoon, na dumalo po sa iyong gawain. Ganyan din po, salamat po sa kalusugan at kalakasan po ng bawat isa. Patuloy po na pag-iingat niyo po sa bawat isa, Panginoon. Lord, wala po kaming magagawa at wala pong may pagmamalaki kundi po sa inyong biyaya. Lord, ang inyong biyaya ay laging pong sapat sa inyo, sa amin, Panginoon. Kaya kami po ay patuloy po na nananampalataya at sa iyo lamang po nanggagaling po ang aming pag-asa, maging ang kasiyahan at kapanatagan po ng aming puso. Gayon din po sa bahaging ito ng aming paglilingkod, Panginoon. Sa gabing ito ay aming pagkakaloob, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, maging ang halaga po na malilikom, Panginoon, na patuloy po na magamit po sa mas lalo pong ikalalago po ng iyong gawain dito po sa Christ Baptist Church, Panginoon. Mga gawain po dito po sa loob ng simbahan, maging po sa aming mga missions, Panginoon, sa loob at labas po ng bansa, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, ang bawat trabaho, ang bawat negosyo, pinagkakakitaan, higit po lalo